Pilipinas bumigay na sa China at inaming talo na po laban sa mga Chinese na ito. What's up mga sangkay? This is me once again. I'm back. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po dito. Di pa po nakakapag-subscribe, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba? Sa mga nanonood sa Facebook, bago tayo magsimula, no? Mga nanonood dyan sa Facebook, may makikita po kayong 3 tuldok sa taas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Mga sangkay, pindutin nyo lamang po yan, yung 3 tuldok, then may lalabas na show more. At kapag lumabas na yung show more, pindutin nyo lamang po yung plus na yan, taas ng show more. Then, after that, i-click nyo rin po yung bell na nasa taas po, mga sangkay. Ayan po, kita ninyo naman yung bell, no? Ngayon lamang po kadali, no? So, eto guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa Pilipinas at China dahil mukhang may mga sangkay, mayroon pong inamin dito ang ating Pangulo, ang Presidente po ng Pilipinas, na tila baga patunay na sa round 1 ng bakbakan ng salitaan at estratehiya laban sa China, mukhang tagilid po tayo. Baga natalo po tayo dito. Kaya naman sabi po dito ni BBM, gobyerno kailangan umano ng bagong strategy sa pagtugon sa West Philippine Sea dahil hindi di umano epektibo ang ginawa po nating strategy against China sa pagtugon po sa West Philippine Sea. Ito, panoorin po natin. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangan na ng Pilipinas na gumamit ng bagong paraan sa pagtugon sa China kaugnay sa mga issue sa West Philippine Sea. Hindi na raw kasi umuubra ang matagal na nating paghahain ng reklamo. Hindi umuubra. Totoo yun, mga sangkay. Kita nyo naman ano nangyayari. Diba? Habang naghahain po tayo ng reklamo, lalo po tayong ginigit-git ng China. Na tila baga wala po tayong kalaban-laban. Pansin nyo ba yan, mga sangkay? Yan po yung realidad na nagaganap ngayon, actually, mga sangkay, sa Pilipinas at China, na parang, dahil po sa kakareklamo natin, parang nangyayari tuloy, lumalala lamang na naghihigpit po ang China dyan sa West Philippine Sea. Well, tingnan po natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. In a poor direction, ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasalukuyang diplomatic efforts o ugnayan ng Pilipinas sa China tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa panayam sa Japanese media sa kanyang pagdalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo, sinabi ng Pangulo na little progress o bahagya lang ang pag-usad sa mga tradisyonal na hakbang na ginagawa ng Pilipinas sa mga insidente sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pagpapadala ng mga note verbal at mga demarche o formal na liham sa China na ilang taon na raw na ginagawa ng ating gobyerno. Yun po kasi yung strategy lagi. Padala ng sulat, please, ganito ang gawin. Okay lang ba, ganito? Pero mga sangkay, ang tanong dyan, umubra ba? Kitang-kita naman po natin, mga sangkay, na hindi talaga umubra yung stratehiyang yan. Pero hindi rin po natin alam kung ano po ang magiging solution dyan ng gobyerno natin. Kasi, 2 lang yun At 3 lang. Bumalik sa pagiging kaibigan ng China, ng Pilipinas. O ito, ganito pa rin. Sulat-sulat, tapos reklamo ng reklamo sa kung saan-saan korte. O makikipagdigma laban sa China. Yan, 3 lamang yan, mga sangkay. Baba, wait lang. Kaya sabi ng Pangulo, kailangan na ng paradigm shift o bagong stratehiya at konsepto para tugunan ang mga issues sa West Philippine Sea, lalo't nagiging agresibo raw ang China. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 130 diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China ayon sa Department of Foreign Affairs.
Dami na rin no? Pero hindi raw tumutugon parati ang China sa mga diplomatic protest ng Pilipinas. Sabi naman ng China, handa sila makipagtulungan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap o dialogue. Di nga. Baka naman kasi usapan na yan, parang kami pa rin ang lugi o Pilipinas pa rin yung lugi. Pambira talaga. Pero hindi nagbabago ang posisyon ng Beijing at iginiit nito na ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sana raw mapagtanto ng Pilipinas na walang kahihinatnan ang pagdepende o pag-alyansa natin sa ilang malalaking bansa sa pagresolba ng isyu. Ewan ko, mga sangge, kasi may mga nagsasabi po talaga na the only way na ma-proteksyonan natin yung pag-aari natin dyan sa West Philippines is trupahin yung China. Ginawa po yan ni former President Duterte before, di ba? At that time, mga sangkay, medyo wala po tayo anong tension eh. Pero, siyempre, iba-iba naman ang strategiya ng mga Pangulo. No? Kay BBM, trinay niya mga sangkay yung pakikipagkaibigan noong una. Kalaunan mga sangkay, medyo naging, ano ba tawag dyan? Naging mas strong po siya sa paninindigan po natin sa West Philippine Sea. Kaya nga lang mga sangkay, ang lagi ko naririnig, hanggat ang Pilipinas kampi-kampi sa mga bansa like Amerika, lalala lang daw po ang situation dyan sa West Philippine Sea. So, anong dapat gawin? Tropa ulit ang China, gano'n. Nauna nang sinabi ni PBBM kahapon na hindi siya sang-ayon sa panawagan ng ilang mambabatas na pauwiin na lang sa China si Ambassador Wang Zelian. Ginagawa lang naman din daw ni Ambassador Wang ang kanyang trabaho. At hindi magbabago ang posisyon ng China kung mag-iiba man sila ng kinatawan sa Pilipinas. Pero para kay Senator J.V. Ejercito na isa sa mga nanawagang pauwiin ng Chinese Ambassador, hindi nakakatulong si Ambassador Zelian sa pagresolba ng issue sa West Philippine Sea. Sa halip na mag-pacify, being a diplomat, kaya nga diplomat sila, they should be the line, no, between the two countries, no, yung China, his country, and host country, which is the Philippines. Instead of pacifying, he's adding fuel to the fire. May suspetsa rin ang senador na binabayaran ng China ang ilang Pilipino para maging pro-China at magpakalat ng propaganda. Of the situation in the West Philippine Sea. So, yung external natin, so that yung magkaroon tayo ng attention dito sa, kumbaga, mapunta yung attention dito sa internal, sa ginagawa nilang distab efforts. It's not far-fetched that they are funded. Kasi bigla na lang pro-China sila. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy ukol dito, pero iginiit nito na ginagawa ni Ambassador Wang Zelian ang lahat para mapabuti ang ugnayan ng dalawang bansa. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan mga sangkay? Tingin nyo ba itong sinabi ng ating Pangulo na kailangan na ng bagong strategiya dahil nga hindi umubra yung mga estratehiya natin nakaraan? Ito nga ba ay pagpapakita na natalo tayo ng China sa unang level ng bakbakan natin sa pamamagitan po ng salita laban sa China o strategy? Tingin nyo ba nabigyo tayo? Well, comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, I invite you, especially yung mga born-again Christians dyan, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.